Maraming kababalaghan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Mga kababalaghang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at ng ating limitadong kaisipan. Pero patuloy pa rin natin silang pinaniniwalaan. Ang kasaysayan po natin ay buhat sa liham na padala ng isang dalagang nagpapatago sa pangalang Ella. Ang naranasan niyang kababalaghan ay hindi lamang naging bahagi ng kanyang buhay, kundi naging bangungot ng isang buong bayan. Huwag kang matakot. May kipagkilala lang ako. Palagi nga kitang nakikitang dumaraan dito, pinanonood kita. Doon, oh. Tinatanaw kita doon. Kaya lang kung panonoorin lang kita, hindi kita makikilala, kaya naglakas loob na ako. Miss, teka lang! Ay. Anong pangalan mo? Ella. Miss! Sa'yo itong bulaklak! Miss! Dear Charo, maliit lang po ang bayan namin at halos lahat ng lugar ay kaya mong lakarin. Hindi rin gaanong maunlad ang bayan namin kung kaya marami pang masusukal na kalsada ang iyong daraanan bago ka makarating sa iyong paroroonan. Dito ko unang nakilala si Elmer. Alam mo, Elmer, ang sarap-sarap talagang pumasok sa eskwelahan. Lalo na pagkasama mo yung mga klase mo. Ewan ko, pero napakabilis naging malapit ng kalooban ko kay Elmer, Charo. Mabait siya, gwapo, simple at matyagang maghintay sa aking pagdaan sa araw-araw. Palagi ko siyang naiisip, araw man o gabi. Nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakikita. Pakiramdam ko ay in love na ako kay Elmer. Hindi ba ako nahihiya? Ha? Hindi! At saka, ba't mo naman naitanong yan? Kasi pakiramdam ko pag kasama tayo, para bang liit-liit ko. Ang yaman-yaman mo, samantalang kami mahirap lang. Grade 5 lang narating ko. Ikaw, patuloy ka sa pag-aaral mo. Nagtatanim lang kami sa kung kani-kaninong lupa dyan. Nagbabagsak ng ani sa karatig bayan. Makaraos lang sa pang-araw-araw na buhay. Langit at lupa ang pagitan natin eh. Alam mo, Elmer, tignan mo yan, oh. Alam, Yun. Tignan mo, nag-aabot din naman yung lupa tsaka yung langit, di ba? Alam mo, Elmer, ang bait-bait mo sa akin. Tsaka ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa'yo. Pwede naman tayo maging magkaibigan eh. So, walang problema. alam mo, yung pagiging magkaibigan natin, yun na yung pinakamasarap tsaka pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Talaga? Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Elmer, wala yun. Ipinakilala ko siya sa daddy ko, pero naramdaman kong nahirapan siyang tanggapin si Elmer dahil sa katayuan nito sa buhay. Lalo na nang malaman ng daddy na ang nanay ni Elmer ay ang dati ng kababatang si Trining. Basta, ayoko na makikipagkita ka pa uli sa lalaking yun. Eh, Daddy, wala naman po kami ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang naman po siya sa akin eh. Ella, marami ka ng kaibigan. Hindi mo siya kailangan. Pero Daddy, it's not fair. Eh, wala naman po siya ginagawa sa inyo ah. Bakit? Sino ba yung lalaking yun? Anak ni Trining. Ella, para sa kabutihan mo rin itong pinapagawa ko sa'yo. Eh, bakit nga po? Alam mo ba kung saan nakatira yung mag-inang yun? Ha? Sa labas ng bayan.
Sa paanan ng bundok. Alam mo kung bakit? Dahil kampon sila ng demonyo. Daddy, hindi ho totoo yan. Mangkukulam sila mag-ina. Sinisiraan niyo lang ho siya dahil ayaw niyo ako ipaligaw kahit na kanino. Bakit? Nililigawan ka ba ng lalaking yon? Chedek, bukas na bukas, ipaayos mo mga papeles nitong anak mo sa eskwelahan. At kausapin mo yung mga tiya mo sa Maynila. Lilipat natin siya ron. Sa Maynila ka na magtatapos ng pag-aaral mo. Daddy, ayoko. Hindi ko susundin yung mga pinagagawa niyo sa akin hanggat hindi ko naiintindihan kung bakit kayo nagkakaganyan kay Elmer. Ella, makinig ka. Ayaw mo maniwala sa akin? Ha? Ipagtanong mo sa mga matatanda rito kung sino si Trining. Ipagtanong mo dun sa mga nakakakilala sa kanila kung anong uri sila mga tao. Mangkukulam sila. Ang kanang mangkukulam. Ella, teka muna. Para sa'yo to, ginawa ko to para sa'yo. Elmer, umuwi ka na. Galit ka ba sa akin? Mas makakabuti siguro kung hindi ka na muna makipagkita sa akin. Bakit? May ginawa ba akong masama? Hindi. Wala. Hindi, ano kasi, ayaw ng parents ko dahil baka raw makasira sa pag-aaral ko eh. Hindi naman kita guguluhin ah. May trabaho na yung nanay ko. Makakapag-aral na akong ipasukan. Mabuti naman. Sige, good luck ha. Teka muna. Sige na, Elmer. Umuwi ka na. Please. Bakit biglang-bigla? Gusto lang naman kitang nakakasama eh. Kita. Di ba masaya ka rin pagkasama mo ko? Lala na nga ako ng daddy mo eh. Elmer, hindi nga pwede. Sige na, umuwi ka na. Hindi. Alaw pa rin ako. Kikita pa rin tayo. Sige na, Elmer. Please naman, umuwi ka na. Ella, pakiusap. Wala na ako ibang kaibigan. Ikaw na lang ang kaibigan ko. Pag nawala ka pa, wala na. Makulit ka rin, ano? Daddy! Pinakikiusapan ka na ng anak ko. Pilit ka pa rin ng pilit. Ang tigas ng ulo mo, ah! Daddy! Wala akong pakialam kung anong kapangyarihan meron yung angkan mo, ah. Sasamain ka! Daddy! Magmula ngayon, ayoko nang makitang sumusunod ka sa anak ko, ah. Ni anino mo, ayoko makita dito sa lupain ko! Lumayas ka! Tandaan mo yan! Locos taas. Akyat! Elmer, anong ginagawa mo dito? Wala, nagpapahangin lang. Elmer, anak kita. Hindi mo man sabihin sa akin ngayon ang nararamdaman mo, malalaman ko rin. Ayaw niya na sa akin. Pati tatay niya. Na daw ako pwede makipagkita. Sino yung nagmamagaling na lalaking yan? Hayaan niyo na sila, inay. Hindi pwede, anak. Sino ba sila sa akala nila para humusga ng kapwa nila? Sabi mo sa akin kung sinong lalaking yan. Si Mang Ador ho. Ador Villanueva. Dinala nga namin si Daddy sa Maynila, Charo. Maraming tests ang isinagawa sa kanya. Pero gaya ng sinabi ng doktor sa aming probinsya, walang karamdaman ang daddy ko. Nagpa siyang umuwi si Daddy noon at ipinasundo niya si Mang Paloy, ang kilalang albularyo sa bayan namin.
babae kumukulam sa kanya. Hindi pantay. Makapangyarihan ng mangkukulam, Chedeng. Pero hindi pa siya lubusang sinasaktan. Gusto lamang siyang pigilan, huwag pakilusin. May alam ka bang nakaaway ni Ador? Si Trining. Si Trining ang may kagagawa nito. Si Trining na anak ni Bebang Barang? Nandito ba siya uli? Nanggugulo na naman siya, Pagpaloy. Chedeng, gusto mo bang siluin natin? Patayin mo siya kung kinakailangan. Kung gagawin natin yan, baka lalong manakit ang mangkukulam. Kahit mapagaling ko si Ador, mag-iiwan ng latay sa katawan niya ang gagawin naming paglalaban ng kapangyarihan. Papayag ka ba? Chedeng, ang may papayo ko lang sa kalagayan ngayon ni Ador, habang hindi pa siya lubusang pinapahirapan ng mangkukulam, kung kilala ninyong may gawa nito, pakiusapan ninyo at tanggalin ang karga ni Ador. Pag wala na ang karga, bibigyan ko siya ng pangontra para hindi na mapasok muli ang katawan niya. Ay po si Aling Trining, ma'am. Ay, demonya, mag-usap nga tayong dalawa. Mag-ingat ka sa pananalita mo kung ayaw mong umurong ang dila mo. Oo, kaya mong gawin yan, hindi ba? Pero lumaban ka ng parehas. Mano-mano kung gusto mo eh. Pero huwag mong kakantiin ang pamilya ko. Paraanin mo ako. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Wala akong kaugnayan sa buhay. Huwag mo akong tatalikuran, hindi pa ako tapos sa'yo. Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Sige! Nay! Nay! Walang hiya ka! Hindi ako natatakot sa'yo at hindi kita uurungan! At ikaw lalaki ka, ha? Huwag mong ipipilit ang sarili mo sa anak ko dahil kahit anong gawin mo, hindi siya mapapasayo! Magkakamatayan muna tayo, tandaan niyo yan! Para sa'yo. Bakit? Bakit nyo ginawa sa amin to? Anong... Anong kasalanan namin sa inyo? Kung ayoko na makipagkita sa at makipagkaibigan, wag ng daddy kong parusahan nyo. Anong ibig mong sabihin? Kinukulam ng nanay mo ang daddy ko. Hindi totoo yan. Ayoko rin maniwala, Elmer, pero yun ang totoo eh. Kaya ba sinugod at insulto ng nanay mo ang nanay ko? Ano ibig mo sabihin? Pinagbantaan niya ang buhay naming mag-ina. Nagawa man ng mami ko yun kasi nanay mo nag-umpisa eh. Kinukulam niya ang daddy ko. Elmer, kung kinakailangan ko makiusap sa'yo, makikiusap ako. Gagawin ko. Kung galit ka sa akin mo na lang gawin. Kakayanin ko pa. Matatanggap ko pa. Parang mo ng awa, Elmer. Hindi na parusahan ang daddy ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nay! Nay! Nay? Inay, akala ko ba? Akala ko ba uminto na kayo? Di ba sabi niyo? Di ba na ipinangako niyo na hindi niyo na uli gagawin yan? Si Mang Ador yan, ano? Si Mang Ador yan, ano? Dapat nga akong layuan. Dapat nga tayong katakutan dahil hindi ginagawa to ng normal na tao. Nay, tama na. Ako na ho nakikiusap sa inyo. Nay, tama na.
Tubig na uuhaw ako. Ella! Ang daddy mo! Naiintindihan ko na ngayon. Layan mo man ako. Di na kita pipilitan dahil alam ko may dahilan ka. Di ka naman kasi alam ang mga nangyari. Hayaan mo, hindi na mauulit yun. Alam ko naman, hindi mo naman kagustuhan yun eh. Tsaka, hindi ko rin naman kagustuhan na awayin yung mami mo. Di ba, wala naman tayong kinalaman doon. Tsaka, magkaibigan naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nag-aaway. Wala naman dapat tayong pag-awayan. Tsaka, wala ka namang ginawang masama sa akin, di ba? Kaya, magkaibigan pa rin tayo. Kaibigan pa rin tayo, ha? Trining, Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. bakit mo ginawa yan? Hanggang ngayon pa ba naghihiganti ka pa rin? Kinalimutan ko na yon. Umalis ka na, baka datnan ka pa ng anak ko dito. Wala akong pakialam sa anak mo. Ang gusto ko, maglinawan tayo ngayon mismo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na yon, matagal na. Kung mayroon man akong nagawang hindi maganda, hindi na ang sarili ko ang ipinagtatanggol ko, kung hindi ang anak ko, na siya namang inaapi mo ngayon. Anak siya ng walang hiyang lalaking yon. Kaya gusto mo rin gawin sa kanya ang ginawa mo sa tatay niya. Kung hindi mo siya ilalayo sa akin, ilagaw ka sa akin ni Delphine. Hiniwanan mo ko. Ang sabi ko, hintayin mo ko. Pakasal ka kay Chedeng. Kagustuhan yun ng mga magulang ko. Kailangan namin ang lupain nila. Kinamkam mo na ang lupa namin. Kulang pa ba yon? Hindi ako ang umagaw sa lupain ninyo. Ang mga magulang ko. Hanggang ngayon, wala ka pa rin gulugod. Hahayaan mong masaktan ang nagmamahal sa'yo, basta't masunod mo lang ang mga magulang mo. Aalisan nila ako ng mana kung hindi ko sila sundin. Mukhang pera. Ang sabi ko, hintayin mo ko. Para ano? Kapag nasa pangalan ko na lahat yun, babalikan kita. Para ano? Para gawing kirida? May damdamin din ako, Ador. May respeto sa pagkatao kung sinira ng mga magulang mo sa bayang ito. Mapalayo lang ako sa'yo, pinagtiisan ko ang lahat. Kahit na wala naman akong kasalanan kung hindi ang mahalin ka at maniwala sa lahat ng mga pangako mo sa akin. Ako ang niloko mo. Ako ang pinaghintay mo. Umalis ka na. Umalis ka na bago ko maalala ang lahat ng mga sakit ng loob na ibinigay mo sa akin. Umalis ka na bago ako mawala ng kontrol sa sarili ko at pagigantihan ko ang buo mong pamilya. Trining. Umalis ka na. Umalis ka na! Mahal kita. Mahal na mahal kita. Elmer, mahal din kita. Mahal na mahal. Yes! Go! Huwag ka naman maingay, baka marinig ka nila. Sorry. Sige thank you. Bye-bye. Bye. Ingat ka. Bukas, ha? Sige. Tumigil ka, ha? Tumigil ka, Ella. Mula ngayon, hindi ka na makakalabas ng pamamahay na to. Doon ka sa loob! Akyat! Emel? Sino may kagagawa nito?
magugustuhan mo dun sa Maynila eh. Iba ang turo dun, tsaka isa pa, doon ka naman magka-college, di ba? Mabuti nang handa ka. Sabi rin nga pala ng mga pinsan mo na papasyal ka nila kahit anong gusto. Wala? Wala? Hindi ko ito ang kailangan niya! Albularyo, sunduin niyo si Mang Kuloy! Anong nangyayari sa anak ko? Ang pinakamakapangyarihan sa mga mangkukulam. Binabarang ang anak ninyo. Lalapanan ko siya. Pagsenyas ko, higpitan mo ha. Higpitan natin. Adora na. Ngayon. Gusto mo mamatay? Ha? Pag hindi ka umalis sa katawan ng batang ito, papatayin kita! Umalis ka! Day! Huwag mo akong pakialaman! Hanggang kailan kayo maghihiganti, Nay? Sa palagay ko panahon na para malaman mo ang ugat ng mga nangyayaring ito. Kasintahan ko noon si Ador. Galit sa akin ang mga magulang niya dahil mahirap lang ako. Galit din sa kanya ang mga magulang ko dahil kinamkam nila ang kapiraso nating lupain na nasa gitna ng malawak nilang hasyenda. Ginawa niya ang lahat para mapasa kanila ang lupa. Mahal ko si Ador. At alam kong mahal din niya ako. Kaya lang hindi niya ako kayang ipaglaban. Nagpakasal siya kay Cheding. Naiwan ako. Kasama ng mga pangakong babalikan kapag napunta na sa kanya ang lahat ng mana ng kanyang mga magulang. Iiwanan niya si Cheding. Babalikan niya ako. Nasaktan ako. Hindi na ako makapaghintay. Ayoko na rin namang maging kalaguyo ni Ador. Pakasal ako sa itay mo. Gaya ko lang mahirap. Pero nakakasiguro akong mahal ako. Hindi matanggap ni Ador yun. Umupa siya ng mga tauhan para ipapatay ang tatay mo.
Hanggang isang araw, natagpuan na lang namin sa gitna ng bukid ang bangkay ng tatay mo. Alam kong si Ador ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Galit na galit ang lola mo. Binarang niya ang mga magulang ni Ador. Kumuha sila ng isang albularing magaling. Lumaban sila sa kapangyarihan ng lola mo. Namatay ang mga magulang ni Ador pero nasilo rin ang lola mo. Pagkatapos ang mga nangyari, kumalat sa buong baryo na angkan tayo ng mga mangkukulam. Wala akong magawa noon kung hindi ang lumayo. Itakas ka sa kanila kasama ang mga pangakong kalilimutan na ang lahat ng mga pangyayari. Hindi na muling maghihiganti. Pero na nangyari na naman ngayon ang nangyari noon. Hindi na kayang ibaon sa limot ang lahat ng mga nangyari. Mauulit at mauulit hanggang hindi kami nagkakaharap ng pamilya ni Ador. Kahit magalit ka sa akin, lalaban ako sa kanila. Hindi na ako papayag na magpaapi sa kanila. Kung noon ay pumayag akong magpaapi, ngayon ay hindi na. Lalo na kung ang anak ko ang nakasalalay, ilalaban kita ng patayan sa kanila. Di sa mga pulis, pero tumanggi ang mga ito, Charo. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan si Aling Trining. Hindi na namin alam kung kanino kami hihingi ng tulong. Sir! 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 Ella. Bakit ganun, Ella? Bakit pati tayo nadamay? Wala naman tayong kinalaman dito, ah. Bali ako. Kaya kong tiisin lahat ng paghihirap. Lahat ng sakit. Pero ikaw, hindi ka dapat nahihirapan ng ganito. Kung kaya kong akuin lahat ng hirap, lahat ng paghihirap mo, gawin ko. Mahal na mahal kita, Ella. Mahal. Trining! Trining! Pakawalan mo ng anak ko, walang hiya ka! Gumaganti lang ako sa ginawa mo sa anak ko. Magpasalamat ka. Hindi ko ipinagiganti ang pagkamatay ng asawa ko noon. Sana matagal ka ng patay. Ikaw ang papatayin ko kapag hindi mo tinigilan ang pagpapahirap sa anak ko! Sige! Sige! Subukan mo! Nang habang buhay na siyang maging ganon. Saan ang sir mo?
Pumunta po kayo ng training, ma'am. Handa mong kotse, susundan natin siya. Dali! Opo, ma'am. Butas na butas ito noon. Matagal ka nang pinahihirapan ng inay. Pero kahit isa, kahit sandali, wala kang naramdamang sakit sa ginagawa niya para sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ako. Ako ang sumasalo ng sakit na dapat sana ay sa'yo. Inilagay ko ang sarili kong buhok sa manikang ito. Ipinagpalit ko ang sarili ko para sa'yo. Sinalo ko ang lahat ng sakit para sa'yo. Dahil mahal kita. Ewan ko kung bakit, pero mahal kita. Tawarin mo ko, Trini. Naging mahina ako, alam ko. Patawarin mo ko. Napakasama mong tao. Ang dami mo ng sakit ng loob na ginawa sa akin. Kulang na lang patayin kita. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Alam mong ikaw ang mahal ko. Napilitan lang akong pakasal kay Chelsea. Sabi ko, hintayin mo ako. Bakit hindi mo ako hinintay? Tama na. Wala na tayong magagawa para ibalik ang nakaraan. Chedeng! Elmer, tapos na. Magmula ngayon, ibabaon ko na rin sa limot ang lahat ng mga itinuro sa akin ng lola mo. Huwag ka sanang magkagalit sa akin kung nagawa ko ang mga ginawa ko. Para sa'yo rin yun. Hindi po, inay. Kahit kailan, hindi ko magagawang magalit sa inyo. Ina ko po kayo. Alam ko kung gaano niyo ako kamahal. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita. Daddy, pahingin tubig na uhaw ako. Ella? Ella? Chedeng! Chedeng! Magaling na si Ella! Kung ano man ang dahilan ng pagbabalik mo, demonyo ka. Hindi na matutuloy yun. Hindi mo maaagaw ang pamilya ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Papatayin kita kapag kinanti mo ang pamilya ko!
Nay! Inay! Ayoko nang mag-isip pa, Ella. Sobra na ginawa ng pamilya niyo sa amin. Elmer, ako na nga humingi sa'yo ng tawad eh. Sige na oh. Mapapatawad kita. Pero hindi ko mapapangakong makakalimutan ko ang lahat. Tapusin na natin to, Ella. Kahit masakit. Dahil mahal na mahal kita. Isipin ko na lang na hindi kita nakilala. Ayoko nang makita pa ang bayan na to. Ayoko nang magigante. Hanggang sa kasalukuyan, Sharo, ay tulala pa rin ang mami ko. Ang sabi ng doktor, catatonic daw. Wala nang nakikita, wala nang iniisip pa. Kung babalik pa o hindi na ang dati niyang pag-iisip, panahon na lang daw po ang makapagsasabi. Pero alam namin ng daddy ko na iyon ang parusang iniwan sa kanya ni Aling Trining. Sa ngayon ay sa Maynila na ako nagpapatuloy ng pag-aaral ko. Minsan, kapag umuwi ako sa bayan namin, pinabalikan ko pa rin ang lugar na dating tagpuan namin noon ni Elmer. Maraming salamat sa pagpili niyo ng liham ko at sana ay kinapulutan ito ng aral ng inyong taga-subaybay. Nagpapasalamat, Ella.